ABS-CBN News, totoo kaya itong binalita nila tungkol sa Office of the President? Akalain mo half billion peto-teto-tet disallowance? Ako kailangan ko ng tulong dito. Tulong galing sa mga loyalista. Nga, kasi dito sa balitang to, susubukan kong kampihan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Lagi na lang balita ngayon, puro na lang korupsyon, tinuturo si Junior. Eto dito tayo, kasi yung iba kasi dyan, nagagalit na paninira yung ginagawa nyo, fake news yung ginagawa nyo. Eto, sa ABS-CBN News, galing yan, hindi sa akin yan, ha? Totoo kaya ito, ABS-CBN? Basahin nga natin kung ano yung nakasulat dito. Hindi naman siguro ganon yung nasa isip nyo sa ating mahal na Pangulo. O eto, the Office of the President recorded a half billion peso balance in audit disallowances for 2024. Kasalanan ng mga Duterte to. Kasalanan na naman ng VP Sara to. According to the Commission on Audit, galing pala sa COA yan, yung balitang yan. Bakit naman kasi may ganitong balita? Hindi pa nga tayo tapos na itong mga nakaraan tungkol sa korupsyon. Ito na naman, half billion daw, ha? Kung ano man yung nasa isip nyo. Baka sabihin nyo na naman, ganito, pakpak, ganon, si Junior. Hindi yan. Malinis ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. O mga loyalista, nga, kinampihan ko na kayo ha. Alam kong hirap na kayo. Paano ipagtanggol itong si Junior? Ang masama kasi dito, pag mga ganitong negative sa kanila, Duterte na naman ang sisihin. Tingnan nyo sa mga nag-comment ha. Ito yung mga nag-comment dyan. Sabi ni Ate Miles, not surprised at all. Okay lang yan. Kahit billions pa yan. Focus lang kayo kay BP. Anti-Claire. Anti-Claire ito pa. Yung mga nag-comment kasi Duterte na naman. Grabe naman kayo. Huwag naman kayong ganyan. Sabi ni Lidney Pasiedas, okay lang yan. Ang importante, focus lang kay BP. O tungkol kay BP Sara Duterte, eto po, nakaraan, mayroon po yatang hindi pa nakapanood dito at ayaw talagang panoorin ng mga anti-Duterte to na inilabas po ang year-end report ng 2025 ng Office of the Vice President. Ginagawa ba ng iba yan? Yung mga nagtatanong ano bang nagawa ni BP Sara? O eto, panoorin nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw, ibabahagi ng Office of the Vice President sa inyo ang naging resulta ng taus-pusong serbisyo at katapatan sa bayan sa buong taon ng 2025. Medical and burial assistance. Alam nating malaking hamon ang pagkawala ng pondo para sa ating social services ngayong taon. Ngunit sa bawat krisis na hinaharap ng ating kababayan, kailangan ng gobyerno ng matatag na solusyon. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Dahil dito, nananatiling bukas ang ating assistance windows nitong taong 2025. Nakapagbigay tayo ng tulong sa 4,643 na Pilipinong may karamdaman. At nakatulong ang ating burial assistance sa 1,377 beneficiaries. Ito ang pruweba na kung may puso at paninindigan para maglingkod, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal kong pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng ating RISE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, lalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1 milyong puno
sa buong bansa, 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners Campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo Manubo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng sakay program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating libreng sakay program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang libreng sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan ang year-end report ni VP Sara Duterte sa taong 2025 ng Office of the Vice President. Sana lahat ng politiko na may budget, may ganito no? May report para sa taong bayan. Ipinapakita kung ano yung nagawa. Kasi siyempre, hindi natin maiwasan yung mga kumakalat na fake news na sasabihin, walang nagawa si VP Sara, ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Pero netong mga nakaraan, nakikita naman natin nung nagkaroon ng pagbaha, lalo dyan sa Cebu, Lindol, ay nandun palagi ang Office of the Vice President. Hindi po sila nawawala. May mga lugar na hindi napupuntahan ng iba pero napupuntahan nila. Sana yung iba may ganyan din. Sana yung Office of the President may ganito din. May report din sa taong bayan kung saan napunta yung budget at ano ba yung nagawa nila sa loob ng isang taon. Dito, kay VP Sara, may mga nagko-comment dyan. Ganitong Pangulo dapat ang ilalagay natin sa 2028. Naku, marami na namang magagalit dyan. Marami na namang kakabahan dyan. Masakit sa tainga ng mga anti-Duterte yan. Pag narinig nilang Duterte sa 2028, naku, ayaw nila yan. Kasi pag si VP Sara Duterte ay hindi nila mapipigilan ngayon, unang-una ang gagawin talaga nila dito ay yung impeachment. Pag hindi talaga mapa-impeach itong si VP Sara, kasi plano nila next year, kung hindi nila mapa-impeach at tumakbo itong Pangulo sa 2028, sure win po yan. At wala namang pwedeng impantapat dyan. Sino ba pwedeng impantapat dyan? Ang dami na nilang sinasabi, si ganito, si ganon, pakpak, ganon.
Di ba? Walang pwedeng ipantapat. Talagang alam na natin kung sino yung gustong suportahan ng taong bayan. Hindi lang sa Mindanao. Sa Mindanao, alam na natin kung sino yung gusto nila. Hindi lang sa Mindanao, Visayas at sa Luzon, nakikita natin kahapon sa inilabas na survey na ang porsyento ni VP Sara Duterte. Unti-unti nang tumataas dito sa Metro Manila ang kanyang trust rating. Unti-unti nang dumadami, malamang ang nagigising. Kaya hindi nyo mapipigilan talaga kung sino ang gusto ng taong bayan na ilagay dyan sa pagkapangulo. Kasi nakikita nyo ngayon, lalo na dyan sa ginagawa niyang report. Diba? Nakikita natin ang ganda ng mga ginagawa nila. Na samantalang, yung iba ay merong 500 million disallowances. Di umano. Sa post po yan, o sa balita po yan ha, sa ABS-CBN News. Eh alam natin kung sino yung nai-stress na. Dahil yung tungkol sa korupsyon, binabato sa kanila. Naglaglagan na nga sila, di ba? Magkaibigan, kamag-anak pa, laglagan na sila. Pero si VP Sara, relax lang siya. Tuloy sa trabaho at eto, may pa-report pa. The best, di ba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.